Nag-practice akong magluto ng sinigang. At magprito ng sunny side up na itlog. Nang sumapit ang 11:00 ng tanghali, hindi talaga ganun kadali para sa akin. Ang pagluluto. Manang, nakita mo na po ba iyong nobya ni Alwin? Iyong nasa picture frame, tanong ko. Hindi agad sumagot. Si Manang, kaya naman nilingon ko siya. Bumuntong hininga siya. Tila ba ayaw niya sa topic o sadyang ayaw lang niyang magkwento dahil iniisip ni na masasaktan ako. Ang mahalaga, hiya, ikaw ang pinakasalan. Iyan ang sagot niya. Hindi naman po ako masasaktan. Manang, gusto ko lang malaman ang katangian niya, wika ko. Isang beses lang kasi siya noon. Naipasyal sa mansyon ni Alwin. Noong bago umalis si Pia papuntang Europe. Kwento ni Manang, tumango ako at hinarap siya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Pia pala ang pangalan niya. Mabait po ba siya? Sa tingin mo po? Manang, pangungulit ko sa kanya. Parehas kami ng tingin sa kanya ni Wilma, ani Manang. So, negative siya. Kay Mommy. Matutuwa na sana ako kaso naalala ko na ang biyenan ko lang naman ang may gusto sa akin at hindi ang asawa ko. Well, she's a hypocrite and a social climber. Napalingon kami parehas ni Manang sa nagsalita. Bahagya pang napaawang ang bibig ko habang nakatingin sa kanya. Hello, sister-in-law, bati niya sa akin at naglakad palapit sa amin ni Manang. Bumeso siya sa akin. He, bati ko din sa kapatid ni Alwin. Nakangiti ito sa akin, mukhang tunay. Ang mga ngiti niya na gaya ng ngiti ng mommy nila sa akin. Pinagmasdan niya ako na parabang kinikilatis niya ako. Medyo nailang ako. Kaya nag-iwas ako ng tingin. Well, mommy really have a good taste on woman, Anya. I like you. Ngumiti siya sa akin, kaya naman nangiti ako. Don't tell me, tinatanong mo si Manang. Tungkol kay Pia dahil gusto mo siyang gayahin, tanong niya. Tara, lumabas tayo. Diniretso ko lang. Ang mga gamit ko, gusto kong spa, Anya. Hinila niya ako ng marahan. Palabas ng kitchen. Bakit ka pala pumayag sa gusto ni Mommy, tanong ni Almira na kinakunot ko ang noo. I'm a side chick, biro niya, kaya naman. Nangiti ako. Siguro, na love at first sight ako as kuya mo, sagot ko. Evento. Sa maiksing panahon na yon, ay mukhang hindi siya fan ng ibig. I don't know, mahina kong sagot. Nandito kami ngayon sa isang coffee shop, enjoy ang frap at carrot cheesecake na order namin. 5:00 na ng hapon at kakalabas lang namin galing sa spa. Masaya kasama si Almira, lalo na at hindi kami nagkakalayo ng edad. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon at tapos na siya sa pag-aaral. Hindi siya pumasok ng trabaho o kumuha ng posisyon sa kumpanya nila. Napili niyang mag-franchise ng mga food cart at palagin ito. Gusto daw niyang maging independent. At bumukod na. Kaso, hindi pumapayag ang daddy at mommy niya. Mukha siyang party girl, siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi siya pinapayagang bumukod. I am a spoiled brat, pero hindi ako party goer. Pinangakuan siya ng mommy niya about living alone, basta sa bahay muna. Nang kuya niya siya magstay. May kondo ako na maliit lang. Last time na nagparty ako, doon ako umuwi. Mom freak out, iniisip niya na one night stand ako. Hell no. I would never do that, Anya. Kanina pa siya nagrarant dahil doon. Bilang nag-iisang anak at babae pa. Alam ko ang nasa isip ng parents niya.
They love her, that's double why they are protecting her. Sumama ka sa akin mamayang gabi. Sabi niya habang tinataas baba ng salita ng kilay. Nakangisi siya sa akin. Baka magalit ang kuya mo, sagot ko. Inikutan niya ako ng mata. Sinusunod mo talaga ang gusto niya. Samantalang hindi ka nga niya consider as a wife, anya at umirap. Tahimik lang ako. Brutal siyang magsalita, but she has a point though. Hindi ka ba mahilig magparty? After school or after exams? Nakaka-relax. Kaya yon. Umiling ako. Hindi naman. Kasi ako ganoon. Kung ganoon, dapat sumama ka. Aight. Text ko si Cecilia, tanungin ko kung malapit na ba siya. Saka tayo umalis. Dito. Nagtipa siya ng kanyang cellphone. Miss ko tuloy bigla ang cellphone ko, ang wallet ko. First time ito na nangyari sa akin. Nililibre na lang ako dahil wala akong pera. Sorry, medyo traffic. Nag-angat ng tingin si Almira nang may babaeng tumayo. Sa gilid ng table namin. Tinignan ko din siya. She's wearing fitted neck shirt paired with skinny jeans and doll shoe. It's okay, ani Almira. Meet Emma sister in law, pakilala ni Almira sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Hi, bati ko. Hi, ikaw ang asawa ni Kuya Alwin. Tanong niya. Tumango naman ako. She's Cecilia, ay friend, pinsan siya ng fiancé ng barkada ni Kuya, ani Almira. Ninisyan ko pabalik si Cecilia. She looks like a probinsyana if I am not mistaken. Dahil sa hindi pantay ang kanyang kulay. She has a natural fair skin but maybe due to sun's exposure kaya medyo tan ang kanyang braso. Sayang, hindi ka nakasama sa amin. Magpaspa, wika Almira. Tumayo na. Kami at aalis na. Next time na lang. Hinatid ko pa kasi si Ate Tasha, sagot niya. Tara na. Sa kondo na lang tayo. Didiretso. Nandoon ang mga damit ko. Pang party. Tinignan ko si Almira. Hindi ka sasama? Mabuboard ka lang. Sa bahay niyo ni Kuya. Baka nga. Pupunta pa iyon sa bar, Anya. Oo nga. Kagabi nasa bar siya, sabi. Di ni Cecilia. Umalis pala siya kagabi. Nag-enjoy. Samantalang ako kagabi. Umiiyak. Habang pinapapak ng lamok at pinagpapawisan dahil mainit ang kwarto na pinagamit niya. Oo. Kaya tigilan mo na ang pagkagusto mo sa lalaking mailap pa sa hayop, ani. Almira kay Cecilia. Ngumiti lang si Cecilia. Hindi ka pa kasi nagkakagusto, Almira. Kaya ganyan ka. Emwa God. Hindi ko naman gagawin ang ginagawa niyo no, sagot ni Almira. Wala talagang preno ang bunganga. Neto. But it's okay, gusto ko siya. Pakiramdam ko nagkaroon ako ng bagong kaibigan at kakampi. 6:00 nang makarating kami dito sa kondo ni Almira. Maliit lang ito at sakto. Lang talaga para sa mga nagsusolo. Bigla tuloy akong nainggit dahil nagagawa niya ang mga bagay na ito. Nag-iisa lang kasi ako na anak kaya. Naman hindi ko pwedeng iwanan ang mga magulang ko para mamuhay isa. Naisip ko pa talaga ang bagay na yon. Samantalang heto nga at hindi pa. Nakapagtapos ng pag-aaral ay asawa na. May mga pantal ka kasi sa balat. Dapat. Conservative type ng dress ang isuot mo, ani Almira habang tinitignan ang kanyang wardrobe. Nakaupo lang kami ni Cecilia habang kumakain ng pasta at pizza. Ito na ang dinner namin. Madami bang pantal ang binti mo? Tanong ni Almira. Magaling na.
Mabisa ang ointment na. Pinahid ni Manang. Ang braso ko lang. Ang medyo nagkasugat, sagot ko. Tiyaske, alagaan mo ang sarili mo. Lalo kung hindi ka naman kayang alagaan ni kuya. Bigla akong nalungkot sa sinabi niya. Totoo naman iyon. 9:30 nang makarating kami. Dito sa bar. Nakasuot ako ng black glitterized long sleeve mini dress na backless. Mabuti. Na lang at okay na ang mga pantal ko. Sa binti at hita. Hindi naman nagsugat. Ang tiyan at braso ko lang talaga ang hindi ko tinantanan kamutin hanggang sa magsugat. Tara, doon tayo sa dulo, pasigaw na. Sambit ni Almira. Malakas ang trance. Music na siyang ini-enjoy ng mga tao. Nagpunta dito para mag-party. Mabilis. Ang lakad ni Almira at ekspertong lumulusot sa pagitan ng madaming kumpol na mga tao na nandito din para magsaya. Nasaan ang ibang mga kaibigan mo? Tanong ni Cecilia kay Almira. Hindi ko lang feel mag-party kasama. Sila. Tumango si Cecilia, pagkatapos ay lumingalinga siya ulit. Girl, obvious ka masyado, simplehan. Mulang ang mga galawan, si Tani. Almira sa kanya. Nangiti lang si Cecilia. At hindi na muling luminga. Margarita ang in-order ni Almira na. Drinks namin. Tamang simsim lang ang ginagawa ko dahil hindi naman ako malakas uminom. Naiinom lang kami ng mga kaibigan ko kapag may birthdays. Pero hindi iyong tipong inuman na matira matibay. Ayaw ko kasing malasing at kinaumagahan ay may pagsisihan. Kahit naman may pagkabrat ako ay hindi naman iyong tipong rebelde. Siguro, kay Alwin lang ako pumalpak at hindi na nakapag-isip. But, I know this will be right when Alwin will finally love me. Let's dance. Hinila kami ni Almira. Ang babaeng to talaga makakalagkad sa amin wagas. Tipid lang ang ginawa kong sayaw sa dance floor sa dami ng tao. Nagkakagigitan, nagkakabanggaan at halos magkatulakan na. I told you, nandito si kuya, sigaw ni Almira para madinig ko. Nilingon ko ang banda kung saan siya nakatingin. Nandito nga siya. May kasama siyang mga kaibigan at may mga nakalingkis na mga babae sa kanila. Hindi ko alam kung dapat ba ay makaramdam ako ng galit, inis o selos. Dahil asawa niya ako. Pero hindi naman niya ako tinuturing na asawa. Hindi niya ako binigyan ng karapatan sa kanya. Heto nga at nandito siya para magsaya. At mambabae. Pabayaan mo siya, girl. Magsaya ka. Huwag mong pansinin mga pinaggagawa niya. Tipid kong ninityan si Almira na mukhang nayayamot sa sitwasyon namin. Alam kong tinutulungan niya lang ako para hindi masyado magpaapekto sa pambabaliwala ng kapatid niya. Pasalamat na din ako at nandito siya. Tama lang ang ginawa ng biyenan ko. Talaga. Nasa 30 minuto kaming sumayaw sa dance floor bago nag-aya. Si Almira na bumalik na sa couch. Huwag kayong tumingin sa banda nila. Hayaan nyo na sila makapansin sa atin, wika ni Almira bago sunod-sunod. Natinungga ang 3 shot glass na may alak. Baka hindi ka makapag-drive, awat ko. Sa kanya. Kaya kong uminom ng 1 bote ng hindi nalalasing, sis, no worries. Ngumisi siya bago inabot sa akin ang 1 shot glass, pagkatapos ay inabutan din niya si Cecilia. Cheers, para sa 2 talunan. Aniya at tumawa. Ngumiti lang kami ng tipid ni Cecilia saka sumunod din sa pagtungga ng alak. Sinisikap kong magsaya at huwag paapekto. May mga lumalapit din na mga kakilala ni Almira, nakikipagkilala at nakikipag kumustahan.
Kahit paano ay nawala sa isip ko ang pinagdadaanan ko. Inumin natin ng magkasunod ang 3 shots, hamon ni Almira saka. Naglagay sa tapat namin ng mga alak. Go, aniya at hinawakan ng isang shot. Glass. Ganon din ginawa namin ni Cecilia. Isang shot, pangalawang shot at saktong paghawak ko sa pangatlong shot glass ay may kamay na pumigil sa akin. Napaangat ako ng tingin at nakita ko ang madilim na mukha ni Alwin. Wala siyang sinabi at basta na lang kinuha ang shot glass mula sa kamay ko. Hindi na lang din ako nakipag-agawan palalo. Na at nakatingin sa amin ang mga kaibigan niya. Cecilia, mag-usap tayo. Napatingin ako sa lalaking nakatayo sa gilid ni Cecilia. Isa sa kabigan ito ni na Alwin. Ito ba yung lalaking gusto niya? Mukhang siya ang pinakaseryoso sa kanilang lahat na magkakaibigan. Tumayo naman si Cecilia, sumulyap muna siya sa lalaking nakatayo sa tabi ni Alwin bago naglakad kasunod ng lalaki na tumawag sa kanya. So, hindi iyon ang gusto niya. What are you doing here, tanong ni Alwin. Akala ko ako ang tinatanong niya, pero hindi. Kay Almira siya nakatingin. Siyempre kapatid niya yon kaya may pakialam siya, wika ng isip ko. Ano nga ba naman ang pakialam niya sa akin? Kahit siguro hindi ako umuwi. Matutuwa pa siya. Hindi naman pwede na maburo kami. Sa bahay ng sister-in-law ko, sagot ni Almira. Ninisihan niya ako bago siya bumaling sa kuya niya. Umuwi na kayo, ani Alwin. Ang dalawang kaibigan ni Alwin ay umupo sa tabi ko. Easy, bro, bakit di na lang natin sila samahan dito? Nagtawag iyong isang lalaki ng waiter. Hi, I'm Mars Montingro, bati sa akin ng isa, pagkatapos ay natawa at binalingan si Alwin. Hindi ko na kailangan pang tignan ang reaksyon ni Alwin. Malamang ay nakangiwi siya na dala ko apelyido niya. I'm Jetro, be with the way, and this is Ake. Pakilala ng kaibigan niya. Ngumiti sila sa akin parehas. Hello, tipid kong bati. Si Alwin naman ay napilitang umupo, sa gilid siya umupo habang seryoso ang mukha. Hindi niya ako tinapunan ng tingin man lang. Maya-maya pa'y may lumapit na babae. Sa kanya, daring ang suot ng babae. Sexy ito at matangkad. Umupo siya sa tabi ni Alwin, kulang na lang ay magpakandong siya dahil dikit na dikit ito sa kanya. Nangisi si Alwin sa babae kaya naman nag-iwas ako ng tingin. Ang mga kaibigan niya ay narinig ko ang pagpalatak. Sayo tayo, biglang sigaw ni Almira at tumayo, hinila niya ako papuntang dance floor. Alam mo, huwag mo masyadong pinapansin si kuya. Bukas, tuturuan kita kung paano i-divert ang isip mo, ani Almira. Kung ako sayo, tatapatan ko ang mga ginagawa niya. Bawiin mo ang cellphone, cash and cards mo. Hindi naman sa kanya yon. Sa'yo yon. You're unheres. Ano, papayag kang kawawain ka? For God's sakes.